May ikakasal nga pala guys dito, pero hindi si mama guys, ninang lang siya sa kasal ha, ninang sa kasal kasi kinuha siya ng pinsan namin. April 18, 2024. Kaya ngayon nandito kami sa Palsong Church kasi nga dito gaganapin yung kasal. Tapos pagpasok dito, naku bilisan na. Tapos hindi ito ikakasal, so tabi muna. O, ito nga pala guys yung ikakasal, bali bunsong anak nila yan kami, yung hands-on sila. Tapos andito na yung mga bata na may kasamang nanay. O di ba yung may kasamang nanay, syempre alam na natin yan. Na nanay yung nagpresenta na kunin. Marami akong napuntahan na kasal guys na talagang nanay yung nagpresenta na kunin, kaya yung iba karga-karga kasi nga ayaw maglakad. Yung iba naman nandun sa gilid umiiyak, umiiyak. Kasi nga maliit pa naman, wala pa naman silang kaalam-alam sa mga ganyan, pero talagang nanay talaga yung nagpresenta. Grabe talaga yung mga nanay talaga ngayon, 'di ba? Pinapahirapan nila yung mga anak nila. Halos na grabe. O pagkatapos guys yung mga bridesmaid tapos groomsmen naman guys, yung suot pala nila guys is maroon, yung sa babae tapos sa lalaki ng polo. Hindi ko na alam kung anong tawag diyan. Ayan 'di ba may picture-picture muna siya diyan. Hindi nawawala yung picture taking diyan sa kanila para may memories. Ay, memories basta meron silang may picture sila at pagkatapos yung mga ninang at ninong sa kasal na kinuha. At nandito na nga pala si nanay, si mama guys, 'di yan papahuli dito. Na pinicturan na muna siya diyan. Tapos yung ka-partner niya kung napapansin medyo bata kasi guys proxy lang siya. Yung tunay na ka-partner ni mama 'di nakauwi, nasa Maynila ata o whatsoever. Andito yung bridesmaid, tapos andito na nga pala ayan, andito guys ikakasal tapos bigla siya guys naiyak, ayan tingnan niyo. Naging emotional siya diyan guys kasi nga siguro tears of joy. Yung anong ibang ibang dahilan diyan, siyempre naiyak siya kasi nga sobrang happy. Tears of joy. Tapos ayun pinicturan na muna, kaya natigil siya sa pag-iyak o ayun iyak na naman siya ulit. Tapos ayun, nandun na agad sila sa unahan, may sinasabi diyan si father diyan sa kanilang mag-asawa na magmahalan kayo, huwag kayong mag-aaway, kung may mag-away man kayo pag-usapan niyo. O andito na yung extra natin, yung mga gano'ng sinasabi ni father sa mag-asawa, sa mga bagong mag-asawa, na kung may problema na mapagdadaanan is kailangan nilang lagpasan ng magdalawa, 'wag lang mag-away. Tapos ayun guys, binibigyan na pala nila guys yung offering diyan. Tapos yung ilalagay ng belo. Belo ba yan guys, yung nilalagay sa likod nila tsaka sa uluhan ng babae, yung sa lalaki naman ay sa balikat. At pagkatapos nun, isusunod na diyan is yung cord. Cord ba yun? Yung cord, ayun na yung cord nilagay na, pagbigkis ng pagmamahalan para 'wag maghiwalay. At tapos yung ribbon, pagbigkis din yan para 'wag din maghiwalay o ganun ganun talaga yan guys, yung ang kasal talaga ganyan na ganyan, lahat ng kasal ginagawa yung ganyan. 'Di ba? At ayun tapos na may pa-kiss, so kaya nagsaya man yung mga tao sabi nila, "Sana all!" Uy, sana uy, walang nagsana all dun, Tapos nagpirmahan na pala guys si mama diyan, pumirma na kasi nga ninang. At andito na exciting na part, yung picture taking dito talaga nagtatagal. Oo, sa lahat ng kasal ito yung pinakamatagal, yung picture taking talaga. O ayan picture-picture muna tapos pagkatapos ng kasal nandito na kami sa venue. Sobrang init nito kasi 12:00 na 'to ng tanghali kaya gutom na. Tapos pagdating namin pagkita ko guys, wala ka grabeng katao to dito guys. Mga akala mo naman talaga mga ano dito. So, halos buong barangay ata imbitado, Tapos tiningnan ko dito guys sa kabila madaming tao, tapos dito naman sa kabila, wow ang daming handang sasarap. Uy, busog na naman ang person natin dito. Busog na busog. Oh, ayan 'di ba? Sa probinsya ka talaga guys makakakita ng sobrang daming bisita kapag may kinakasal. Unlike sa city na medyo bilang mo lang sa daliri yung mga pupunta, 'di ba?